Dominant Protector. Credit to the author. 411 hanggang 20. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa katunayan, narinig ng mga naka-duty na opisyal ang pag-uusap, ngunit hindi nila naunawaan ang konteksto nito. Akala nila ay si Terence ang nobyo ni Amara, sino pa ang maglalakas loob na makipag-usap sa kanya ng ganoon nang hindi nagdurusa sa kanyang kahihinatnan. Terence, may seryoso akong pag-uusapan sa iyo. Sabi ni Amara sa nagngangalit na mga ngipin habang binubuksan ang pinto ng pasahero, sumakay sa kotse kasama si Terence. Sa mga nakaraang kaso, hindi alintana kung si Terence ay napadpad lamang sa swerte, o kung siya ay naghahanap ng mga pahiwatig ng maingat, ay nalutas lamang ni Terence. Nang makabunggo muli si Terence, nagpasya si Amara na gamitin siya muli, tingnan kung makakatulong siya sa pagresolba sa kaso, lalo na sa pagiging bastos ng bastard. Oh, anong meron? Terence rolled his eyes. Itong babaeng ito ay humihingi ng tulong sa kanya pagkatapos siyang pagalitan, ano ba ang meron sa istruktura ng utak niya? Kung ito ay isang bagay na seryoso, pagkatapos ay huwag itapon sa akin, kulang ako sa oras. Dilatang magagandang mata ni Amara habang nakatitig kay Terence. Ano ang ibig sabihin noon? Pinayagan lang ba siyang lumapit sa kanya na may dalang hindi mahalagang bagay? Bibigyan kita ng 1 minuto, magsalita. Ipinarada ni Terence ang sasakyan sa parking lot ng ospital. May lumapit para kunin ang parking fee nang ituro ni Terence si Amara. Ito ang ating Captain Song, nandito tayo sa isang kaso. Alam ng collector ang nangyari malapit sa ospital. Tiningnan niya si Amara at ang kanyang uniforme ng pulis, naglagay ng libreng parking tag sa windshield ni Terence, at umalis. Hindi kulang si Terence sa parking fee ng mag-asawang $, ngunit ang bagay ay ang matandang babae na ito ay nangolekta ng dagdag na $5 mula sa kanya noong nakaraan, na sinasabi sa kanya na siya ay pumarada ng 2 oras ngunit 1 lang ang ginawa niya. Patuloy pa rin niyang itinuro ang tag sa harap ng kotse at ipinakita kay Terence ang oras, na para bang hindi siya maaaring magkamali. Alam ni Terence na ang asong babae ay malamang na nagsulat ng mas maaga ng iTag ang kanyang kotse para sa bayad sa paradahan, ngunit hindi siya nag-abala na makipagtalo tungkol doon sa kanya, at umalis pagkatapos magbayad. Ang asong babae at bastard ay hindi ginagamit ng bulver o nakakasakit, medyo nakakasira lang. Ngunit ang pahinga ng tanghalian sa paaralan ay tumagal lamang ng 1 oras. Paano naging posible na 2 siyang pumarada? Ngayong narito na si Amara, nagpasya si Terence na gamitin siya para takutin ang matandang babaeng iyon. Hindi alam ni Amara ang konteksto dito. Tiningnan niya si Terence na medyo nainis, sa pag-aakalang ginamit siya nito para makatipid sa 5 tiket sa paradahan ng $. Maraming pagkakataon na ang mga pulubi, mga walang tirahan, at mga may kapansanan ay naputol ang kanilang bato at inabandona sa harap ng ospital. Nagagawa mo ba iyon? Think I heard it in the news. Tila naalala ni Terence ang radio na binanggit iyon sa kotse kaninang umaga, ngunit hindi niya ito pinapansin gaya ng dati kung ang insidente ay walang kinalaman sa kanya. Ano sa tingin mo? Alam mo ba kung sino ang may kasalanan? Tanong ni Amara. Tiningnan ni Terence si Amara ng kakaiba. Sa palagay ko hindi mo dapat itanong sa akin ang tanong na ito. Oh, tumigil si Amara. Sa tingin mo ako ay isang manghuhula. Sa tingin mo ay maaari kong gulo-gulo ang ilang mga kristal at malaman ang lahat. Dapat mong itanong sa Diyos ang mga bagay na iyon. Nagkibit balikat si Terence. Sige, ayaw ko nang mag-aksaya pa ng oras na kausapin ka, alis na ako. Maghintay. Hinawakan ni Amara ang braso ni Terence. Kung gayon, paano mo nahuli ang mga magnanakaw sa bangko noong nakaraan? Ipinaliwanag ko sa iyo kung paano ko ito ginawa noong araw na iyon, hindi ba? Naiinip na si Terence, ngunit naunawaan niya na ang Amara na ito ay hindi basta-basta papayagan siyang umalis maliban kung magbibigay siya ng paliwanag. Nagpasya siyang tapusin ito. Gusto mong tulungan kitang mahanap ang salarin, mabuti, ngunit kailangan mo akong bigyan ng trabaho, isang lugar na hahanapin. Makakatulong lang ako kapag nakumpirma mo na ang hanay ng paghahanap. Hindi ako Diyos, okay. Naisip ito ni Amara, na pagtanto na tama si Terence.
Kung alam niya ang lahat, siya ay isang makajos na manghuhula. Babalik ako sa iyo pagkatapos kong makakuha ng ilang mga pahiwatig. Hinayaan ni Amara si Terence na ayaw niyang umalis. Sige. Tumango si Terence at lumabas ng kotse, patungo sa ospital. Pumasok na rin si Amara kasama si Terence, kailangan pa niyang tingnan ang kalagayan ni Benjo, tanungin ng doktor kung may pag-asa pa ba itong magising. Ang mga pulis na nakabantay sa harap ng silid ni Benjo ay tumayo at magalang na binati si Amara habang siya ay naglalakad. Kanta ng kapitan. Kumaway ng kamay si Amara. Nandito ba ang doktor? Nasa opisina ang doktor, susundan mo ba ako, please? Sabi ng isa sa mga opisyal. Tumango si Amara at sumunod sa opisyal sa opisina ng doktor. Nagbigay siya ng pagpapakilala kay Amara. Ito ang pangunahing doktor na namamahala sa pagpapagaling kay Benjo, Dr. Yang. Ikinagagalak kong makilala ka, Dr. Yang. Ako si Amara. Magalang na inalok ni Amara ang kanyang kamay at nakipagkamay ito sa doktor. Dr. Yang, ano ang kalagayan ni Benjo? Magising kaya siya? Ginawa ko na ang lahat ng makakaya ko, ngunit hindi pa rin ito epektibo. Ngumiti si Dr. Yang ng paumanhin. Captain Song, wala akong ibang magawa para sa kanya kundi ang panatilihin ang kanyang buhay. Sa madaling salita, hindi natin siya mailalabas sa ospital. Tumingin si Amara kay Dr. Yang, bigo. Magkakaroon ba ng pag-asa kung ililipat natin siya sa ibang ospital? Ang First People's Hospital ng ating Starfield ay ang pinakamahusay na sa Starfield. Kung ililipat natin siya, ito ay dapat na hindi lokal na ospital, ngunit natatakot ako na hindi kakayanin ng katawan ng pasyente ang paglalakbay na iyon. Ang sabi ng doktor na umiling. So wala na talagang pag-asa. Napabuntong hininga si Amara. Kung nasabi lang sa kanya ng Benjo na iyon ang mga detalye ng mas maaga, baka nakuha na nila ang mastermind, at hindi sana siya inatake ng psycho killer noong una. Hindi naman sa walang pag-asa. Sabi ni Dr. Yang pagkatapos ng ilang pag-aalangan. Kung kilala mo si Professor Martin ng Starfield School of Medicine, maaari niyang subukan ito gamit ang acupuncture. Ngunit hindi madaling nag-aalok si Professor Larkins ng kanyang mga serbisyo. Professor Larkins. Natural na alam ni Amara ang pangalan. Ito ay isang Eastern doctor na lubos na kilala sa Starfield, na kilala bilang Miracle Dr. Larkins. Harold Yang ay nagkaroon ng magandang personal na relasyon sa kanya, at palaging tumatanggap ng paggamot mula sa kanya. Si Amara ay hindi masyadong sigurado kung ito ay ibang tao, ngunit kung siya ay magkakaroon ng tulong ni Harold ay kumbinsido siya na magagawa niyang ipagamot si Professor Larkins kay Benjo. Nakahinga siya ng maluwag sa naisip. Salamat, Doktor Yang, alam ko na ang gagawin. Hahawag mo na banggitin. Tumutulong lang ako kung saan ko kaya. Nakangiting tumango ang doktor. Lumabas si Amara sa opisina ni Dr. Yang at tinawagan si Harold. Sa isang kurot na naman, kanta. Nakangiting sagot ni Harold. Maganda ang mood niya kamakailan, na-promote at, higit sa lahat, mas malusog dahil ang mga panloob na pinsala ay huminto ng madalas. Dati araw-araw itong nangyayari, pero kalahating buwan na ngayon at wala pa ring nangyayari. Ito pa lang ang unang yugto ng pagpapagaling, masyadong na may mga resulta na maiisip lamang ng kilalang Harold na ito kung anong uri ng mga mahimalang epekto ang mangyayari pagkatapos sabihin sa kanya ni Terence na papalitan niya ang gamot at bibigyan siya ng acupuncture makalipas ang isang buwan. Young bro. Nahiya si Amara nang tamaan ni Harold ang marka. Totoo na may itatanong ako sa iyo. Sabihin mo sa akin. Anong problema? Noon pa man ay tinatrato ni Harold si Amara bilang kanyang kapatid, lagi niya itong binabantayan. Alam mo ang tungkol sa sitwasyon ni Benjo, tama ba? Sabi ni Amara. Tinanong ko ang doktor tungkol dito ngayon at sinabi niyang wala na silang ibang magagawa para tulungan siya, ngunit nagrekomenda siya ng isang tao at sinabing sulit itong subukan. 412. Sino yun? Tanong ni Harold. Professor Martin, ang profesor na palaging gumagamot sa iyo, Kuya Yang. Palaging tinutukoy ni Amara si Harold bilang big bro yang kapag sila ay nag-iisa, mas kilalang kilala ito. Oh, Kuya Larkins. Napakurap si Harold. Kung hinahanap mo siya, aalis ka na. Pumunta ka na lang kay Terence para dito. Terence.
Napakurap si Amara. Para saan? Kung gusto mo ng tulong ni Elder Larkins, irerekomende ka pa rin niya kay Terence. Ngumiti si Harold. Labis na nalito si Amara matapos tapusin ang tawag sa telepono bakit siya palaging idinidirekta ni Harold kay Terence. Napakahusay ba ni Terence na kaya niyang gawin ang bawat bagay sa bawat larangan? Hiniling niya sa kanya na tumulong na hanapin ang salarin kanina, ngunit hindi niya daw alam paano siya makakatulong kapag kasama nito si Benjo. Ngunit kung si Harold ang nagsasabi nito, ito ay dapat na isang lohikal na ruta. Hindi talaga nagtiwala si Amara kay Terence, ngunit buo ang tiwala niya kay Harold. Sa isiping iyon, tumawag siya kay Terence. Binuksan ni Terence ang pinto ni Josiah at pumasok upang makita ang mag-ama na may pinag-uusapan na mula si Josephine at agad na itinikom ang kanyang labi nang pumasok si Terence. Ah! Bakit hindi ka kumatok? Si Josiah naman ay may malapad na ngiti sa labi. Terence, dumating ka na. Dito, maupo ka. Josephine, bakit hindi ka maghiwa ng mansanas para sa kaibigan mo dito? Hindi na kailangan, salamat. Sabi ni Terence sabay wave ng kamay. Maikli lang ang lunch break, titingnan ko lang ang mga sugat mo at babalik ako kasama si Josephine. Sige, paano ako makikipagtulungan? Masayang sabi ni Josiah. Nabalitaan niya mula sa kanyang anak ang tungkol sa mahimalang eksenang nakita niya kahapon, kaya kahit siya mismo ay nasiyahan at natatakot kay Terence, hindi sigurado kung gusto pa niyang makasama ang kanyang anak. Ayos lang, umiga ka na lang sa gilid mo dyan, Tio Duran. Nakangiting lumapit si Terence at naglabas ng isang kahon ng mga karayom mula sa kanyang bulsa. Ito ang mga karayom na ginamit niya para sa acupuncture kay Edmund, mga karayom na nasa kanya ngayon sa lahat ng oras pagkatapos ng araw na iyon. Sige. Si Josiah ay sumunod at humiga sa kanyang tagiliran. Sinaksak ni Terence ang isa karayom sa baywang ni Josiah, na nagbigay ng takot kay Josephine. Siya ay huminahon at nagpahinga pagkatapos makita ang kanyang ama na tila hindi apektado. May nararamdaman ka ba? Tanong ni Terence. Hindi. Bahagyang umiling si Josiah. Kumunat ang noo ni Terence. Sinimulan niyang paikutin ang karayom sa kamay at muling nagtanong. Ano naman ngayon? Hindi. Umiling muli si Josiah. Nanigas ang ekspresyon ni Terence. Hindi ito nakikita ni Josiah, ngunit nakita ni Josephine. Hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkabalisa. Itinikom ang kanyang bibig upang hindi masira ang umaasa at masayang kalooban ng kanyang ama. Ano naman dito? Pinili ni Terence ang ibang lokasyon para sa karayom. Medyo manhid. Nagsimulang makaramdam si Josiah sa puntong iyon. Parang nangangati ang bewang ko. Ah, hindi masama, mabuti pa rin. Ngumiti si Terence. Talaga. Mahusay iyan, napakagandang balita. Masayang bulalas ni Josiah matapos marinig ang mga salita. Ang kanyang anak na babae ay nagsabi sa kanya ng maraming kamangha-manghang mga kwento tungkol kay Terence bago siya dumating. Lubos siyang humanga ngayong nakita niya mismo ang mahimalang acupuncture ni Terence. Tito Duran, tapat ako maayos ang iyong kaliwang paa, ngunit may kaunting problema sa iyo sa kanan. Matapat na sabi ni Terence. Hindi ito isang bagay na kailangan niyang itago, at malalaman ito ni Josiah sa kanyang sarili kapag naglalakad pagkalipas ng ilang araw. Ah, isang paa. Ibig bang sabihin ay malote siya? Hindi napigilan ni Josephine ang sarili mula sa pagkabigla, ngunit napagtanto pagkatapos na ito ay isang bagay na hindi nararapat na sabihin. Ang pagsasabing iyon sa harap ng mukha ng kanyang ama ay tiyak na ikalululungkot niya. Oh, I get one leg. That's not bad, it's so much better than just lying in bed like this. Magagawa ko ang mga bagay at matulungan ang asawa ko. Si Josiah ay medyo optimistic na binawi ang kanyang dating kagalakan pagkatapos ng ilang sandali na paghinto. As far as he was concerned, he'd be grateful as long as lumakas siya gaya ng dati. Bakit siya hihingi ng napakarami at napakataas ng layunin kung tutusin? Natutuwa akong ganyan ang iniisip mo, Uncle Duran. Naisip ni Terence na kailangan niyang bigyan ng aliw si Uncle Duran, ngunit ang kanyang hindi inaasahang optimismo ay nagligtas sa kanyang pagsisikap. Ngunit huwag ka pa ring sumuko, Tio Josiah. Gagawin kita ng acupuncture pagkatapos mong ganap na gumaling, at dadalhin ko rin ang gamot mula sa dati kong tahanan. Malapit mo nang itapon ang iyong saklay pagkatapos nito.
Talaga. Dilat ang mga mata ni Josiah habang nakatingin kay Terence. Walang magawa niyang tinanggap ang kanyang kapalaran, ngunit sinasabi sa kanya ni Terence na may pag-asa pa. May paraan pa ba? Ang iyong sitwasyon ay katulad ng kay Jarlene Uncle Duran, syempre may paraan. Ngumiti si Terence. So please, huwag kang mabigatan or what, konting problema lang sa nerves, yun lang. Magaling, magaling. Si Josiah ay sumabog sa kagalakan sa hindi inaasahang sorpresa, binigyan siya ni Terence ng pag-asa para sa isang lunas nang siya ay nakaramdam ng kawalan lakas. Salamat. Napakunot ng noo si Josephine, laking pasasalamat niya na gusto niyang sabihin, ngunit salamat lang ang lumabas. Tinutulungan ko lang. Napangiti si Terence nang tumunog ang kanyang telepono. Humingi siya ng tawad sa by gesture at kinuha ang phone niya, bigla na lang ayaw niyang sagutin. Si Amara iyon. Ano na naman ba ang gusto ng miss na iyon, may hihingin pa ba siyang pabor? Sino ang tumatawag? Bakit hindi mo sinasagot? Medyo naghihinala na tanong ni Josephine. Isang brain-dead miss. Sabi ni Terence bago tinanggihan ang tawag. Brain-dead miss. Kumurap si Josephine, hindi alam kung sino ang tinutukoy ni Terence. Amara. Nakilala mo siya, tinulungan ko siyang iligtas ang isang hostage noong nakaraan. Sabi ni Terence. Oh, Officer Song. Dapat may importante siya kung tatawagan ka niya, di ba? Bakit hindi mo sinasagot? Sabi ni Josephine, naaalala ang babae. Paano kung kailangan mo ng tulong niya sa hinaharap? Si Josephine ay nakipagpunyagi ng napakatagal sa ilalim ng social pyramid para sa kanya, ang pagkakaroon ng mas maraming kaibigan ay palaging kapaki-pakinabang, lalo na kapag ang nasabing kaibigan ay isang mataas na ranggo na pulis. Napakaraming bagay na maaari niyang matulungan. Ang tulong niya. Maswerte ako kung hindi na niya kailanganin ang tulong ko. Pinutol siya ng telepono ni Terence, si Amara ang tumatawag muli. Walang magawa, sinagot niya ang tawag. Hello. Miss Braindead. Pagpahingahin mo ba, anong gusto mo? Sinusubukan ni Terence na makipag-usap kay Josephine, ngunit ang taong ito ay patuloy na humahadlang. Inis siya nito, at nagtaka si Terence kung bakit hindi niya matutunang tumawag sa masangkop na oras. Sino ka? Gustong sabihin ni Amara sino ang tinatawag mong Miss Braindead, ngunit napigilan niya ito. Kailangan niya ang tulong ni Terence, at natural na naghanda para sa isang pagagalitan. Fine, Miss Braindead has a favor to ask. Nangangati sa frustration si Amara kay Terence, gusto niyang kainin siya. Ngunit naunawaan niya na si Terence ay isang taong hindi gusto ang mga bagay sa mahirap na paraan. Kung pipilitin niyang maging matigas sa lahat ng oras ay baka mabitin pa siya ni Terence. 413. Ha? Sabihin mo sa akin kung ganoon, anong meron? Si Terence ay lubos na nasiyahan. Ayaw niyang makatawag sa teleponong ito, ngunit inamin ni Amara na siya ay brain-dead. Ano pa ang masasabi niya rito? Nagliwanag sa tuwa si Amara matapos marinig ang mga salitang iyon. Ang Terence na ito ay hindi nahirapan ang mga bagay-bagay, at tila kailangan niyang baguhin ang kanyang diskarte sa isang paraan na hindi niya maaaring tanggihan sa tuwing kailangan niya ng tulong mula ngayon. Yung taong sinaktan ng psycho-murderer noong isang araw, may paraan ka ba para magising siya? Tanong ni Amara. Sino? Yung lalaki sa kwarto kung saan na hostage si Francine. Tanong ni Terence pagkatapos ng ilang pag-iisip. Isang psycho-murderer na alam niyang siya na ang magmula sa araw na iyon. Tama. Wala pa rin siyang malay at nabubuhay sa life support. May ideya ka ba? Tanong ni Amara na may pag-asa. Hanam. Talagang sinuri ni Terence si Benjo noong araw na iyon siya ay nasa napakasamang kalagayan. Well, may paraan ba o wala? Pinindot ni Amara pagkatapos ng katahimikan. May mga benepisyo ba para sa akin? Tanong ni Terence pagkatapos mag-isip tungkol dito. Mga benepisyo, tatanggi na sana si Amara nang maalala niyang wala si Terence sa police force, wala siyang obligasyon na tulungan siya sa lahat ng oras. Maaari akong mag-apply para sa iyo na maging isang pulis sa pangalan, at magkakaroon ka ng sweldo bawat buwan, maliban na ito ay hindi malaki. Hindi interesado. Agad namang tumanggi si Terence. Ano ang binibilang niyan? Malamang nakalag ka rin siya ni Amara para tulungan siya buong araw, lahat para sa maliit na sahod na iyon. Kung gayon, anong uri ng mga benepisyo ang gusto mo?
Tanong ni Amara. Isa-isip na lang muna natin, wala akong maisip ngayon. Binanggit ni Terence iyon nang hindi niya pinag-iisipan at hindi siya makaisip ng anumang ideya. Ang pagtulong niya kay Amara ay talagang tinutulungan pa rin niya si Harold. Si Amara na lumapit sa kanya ay tiyak na sinenyasan din ni Harold at babayaran niya si Harold ng paggalang na iyon kahit na ayaw niyang tulungan si Amara. Nasaan ang pasyente? Titingnan ko. Ang intensive care unit sa ika-12 palapag. Makikita mo ito sa sandaling umakyat ka, may mga lalaki ako sa pintuan. Nagtataka pa rin si Amara kung ano ang gusto ni Terence, hindi inaasahan isasantabi lang ni Terence ang usapang benepisyo ng ganoon. Sige, hintayin mo ako. Binaba ni Terence ang tawag at bumaling kay Josephine. Gusto mong sumama sa akin? Importanteng negosyo, mananatili lang ako sa labas. Sasamahan ko ang tatay ko. Nag-alinlangan si Josephine. Kung gaano kaganda si Amara, naglabas siya ng aura na pumipilit sa kanya. Mula sa kung ano ang kalagayan ng mga bagay, malinaw na hindi gusto ni Terence si Amara, na tinatawag siyang brain dead at may pagkaantala sa lahat ng oras. Hindi rin siya maglalaro, ito ay isang bagay na mahalaga. Sige, pupuntahan kita mamaya. Sabay tayong babalik sa school. Tumango si Terence at itinulak ang pinto, iniwan ang tanks. Sumakay siya sa elevator sa ika-12 palapag at lumabas dito upang makita ang 2 pulis na nakaupo sa labas ng isang silid ng ospital. Mabilis niyang tinahak ang daan. Mr. Linford, ito ba? Hinihintay ka na ni Captain Song sa loob. Ang mga opisyal na nagbabantay sa silid ay nakatanggap na ng mga tagubilin mula kay Amara. Tumango sila sa kanya at pinapasok si Terence. Pumasok si Terence sa silid upang makita ang isang malaking makinang panghinga na may taong nakahiga sa ilalim nito. Ang taong iyon ay si Benjo, napakaputla at payat kumpara sa huling pagkakataon na nakita niya ito. Tumayo si Amara sa tabi ng breathing machine, lumingon kay Terence habang papasok siya. Terence, may plano ka. Walang sinabi si Terence, lumapit siya at siniyasat ng mabuti si Benjo upang matukoy ang kanyang kalagayan. Ilang sandali pa ay dahan-dahan siyang umiling, bumigkas ng 3 salita. Napakahirap. Mahirap, ngunit hindi sinabi ni Terence na imposible. Nangangahulugan iyon na mayroong isang paraan, at ang tensyonado na emosyon ni Amara ay lumuwag. May paraan ka ba? Oo, pero feeling ko hindi worth it. Sobrang effort. Umiling si Terence. Nakagat ni Amara ang kanyang labi, hindi niya akalaing sinusubukan ni Terence na magpahangin dahil ipinaalam sa kanya ni Dr. Yang kung ano ang sitwasyon. Tulad ng nangyari, ang ospital ay walang kakayahang gumawa ng anuman. Kung may paraan si Terence, tiyak na magiging mahirap ito. Miss Braindeads, nagmamakaawa sa'yo, okay. Kinagat ni Amara ang kanyang mga ngipin at nagawang mailabas ang kabuuan nito. Pagkatapos ng lahat, napagpasyahan niya na ang malambot na diskarte ay nakaakit kay Terence, at habang ang palayaw na Miss Braindead ay nagbigay sa kanya ng pag-uudyok na mamatay na lang sa paraang may kinalaman sa paghila kay Terence pababa kasama niya, nagpasya siyang tiisin ito para sa tulong ni Terence. Nangako siya sa sarili na kung mahulog si Terence sa kanyang mga kamay balang araw ay hahayaan niya itong makatikim ng impyerno. Ha! Susubukan ko. Natagpuan ni Terence ang kanyang sarili na walang magawa sa mga sinasabi ni Amara. Hindi na niya talaga siya matatanggihan pagkatapos noon, hindi ba? Pero hindi pa ako magaling. Kakagising ko lang siya, pero hindi ako sigurado kung hanggang kailan siya mabubuhay, walang kasiguraduhan. Masyadong maraming mali sa katawan niya. Sinasabi mo na may pag-asa na gumaling siya sa halip na gisingin lang siya sa maikling panahon. Naririnig ni Amara ang mga implikasyon sa mga salita ni Terence. Hindi ko magawa, ngunit ang aking matandang lalaki sa bahay ay malamang na magagawa. Sabi ni Terence. Pero, hindi pupunta dito ang matanda ko, kaya kung gusto mong mamatay siya, jijisingan ko siya para sa iyo ngayon din. Kung gusto mong iligtas ang buhay niya, hayaan mo muna siya sa ngayon, hayaan mo siyang mahiga doon. Si Amara ay nasa mahirap na posisyon. Nais niyang makakuha ng mga bagong pahiwatig sa lalong madaling panahon, ngunit kung si Terence ay may paraan upang gamutin ang mga pinsala ni Benjo, mas gugustuhin niyang wala pa ang mga pahiwatig na iyon. Iba kapag wala silang paraan, akala niya ay sapat na ang pagpapahayag ni Benjo ng ilang pangungusap, ngunit ngayong mapapagaling na siya ni Terence ay ayaw niyang magsakripisyo ng isang inosente.
Tawagan mo ako pagkatapos mong magdesisyon. Babalik na ako. Ngumiti si Terence, alam niya kung ano ang iniisip ni Amara. Limitado ang oras ng pahinga ng tanghalian ko. No need to think about it. Pagalingin mo siya kapag kaya mo na. Umiling si Amara. Oh. Medyo nagulat si Terence, hindi niya inaasahan ang ganoong desisyon mula kay Amara. Tila minamaliit siya nito, talagang mayroon siyang matibay na prinsipyo ng hustisya at responsibilidad. Sige, I'll try my best. Bibigyan kita ng sagot sa lalong madaling panahon. Si Amara naman ang nagulat, hindi niya akalain na ang mga salitang iyon ay lalabas sa bibig ni Terence. Pagkatapos ng lahat, ang lalaki ay patuloy na gumagawa ng mga dahilan sa tuwing siya ay pupunta sa kanya para sa tulong, ngunit siya ay nagsasabi ng mga bagay tulad ng try my best, at as soon as I can. Hindi kayang umangkop ni Amara sa oras na iyon, hindi ba ito masyadong marahas na pagbabago? Dahil kaya sa pagbabago ng ugali niya, ito ba ang naging resulta? Dapat, ang lalaki ay tumugon lamang ng maayos sa isang malambot na diskarte. Sige, hihintayin ni Miss Braindead ang iyong tawag sa telepono. Pagkatapos, nakaramdam ng hindi komportable at awkward si Amara na gawin ito, ngunit wala rito ang kanyang mga nasasakupan, silang dalawa lang. Dahil walang makakaalam nito, ituturing niya itong sikreto sa pagitan nila ni Terence. Kung talagang handang tumulong ang batang ito, ayos lang sa kanya na medyo mahina, iyon ang nakuha niya sa pagiging mahina kaysa sa kanya. Hindi alam ni Terence kung kilala na niya ang babaeng ito, tinawag niya ang kanyang sarili na Miss Braindead, at ito ang pangatlong beses. Handa ba siyang insultuhan ang sarili para lang sa tulong? Ngunit ang pagpatay sa ilan sa kanyang pagmamataas ay ayos lang, nagpasya si Terence na huwag gumawa ng paraan para itama siya. Sige, pupunta na ako. 414. Pinagmasdan ni Amara ang pag-alis ni Terence, at sa wakas ay hindi na ito nakayanan. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, sumabog siya at nagsimulang iuntog ang kanyang kamao sa dingding. Terence! Sisirain ko yung mukha mo, bastard! How dare you nickname me? Miss Braindead? Miss Braindead. Miss Braindead is you. Sunod-sunod na suntok sa pader ang sumunod. Nagpadala si Amara ng 5 suntok bago nagsimulang sumakit ang kamao niya. Huminto siya at lumabas ng kwarto na galit na galit. Ang kanyang dalawang subordinate ay maayos na nakaupo sa may pintuan, narinig ang kaguluhan mula sa loob ng silid. Nagalit si Amara, at walang gustong sumama sa kanyang masamang panig. Hindi makapaniwala si Fatty Boy sa kanyang mga mata, gising na ang kanyang ama. Hindi lang gising, nagsasalita at kumakain pa. Dad! Okay ka lang. Okay ka lang. Sa sobrang tuwa ni Fatty Boy, muntik na siyang mawala ng malay. Pupunta ako sa doktor, hintayin mo ako. 3 hakbang na lumabas si Fatty Boy sa silid, sumisigaw sa pasilyo. Doktor! Nasaan ang doktor? Bilasan mo. Anong meron? Anong nangyari? Nagmamadaling lumapit ang doktor sa pag-aakalang may mali nang pumasok siya sa tatay ni Fatty Boy na may malay. Dok, tingnan mo ang tatay ko, ayos lang ba siya? Ang pinakagustong gawin ngayon ni Fatty Boy ay ang tumakbo kay Terence, lumuhod, at iuntog ang ulo sa sahig. Napakalaking tagapagligtas ng milagrong doktor. Sinimulan ng doktor ang galit na bigyan ng matanda ng isang check-up. Pagkatapos natawagan ng nurse ang ulat ng pagsusuri ay nakakagulat. Ang katawan ng pasyente ay kitang-kitang naging mas malusog, at habang ang uremia ay hindi pa gumagaling, ito ay bumubuti. Paano ito posible? Paano ito posible? Tinitigan ng doktor ang ulat ng pagsusuri sa kanyang kamay, nakanganga ang bibig at dilat ang mga mata. Sinabi niya kay Chad kahapon na wala siyang magagawa, kaya bakit gising si Ellery ngayon? Ito ay walang kahulugan sa lahat. Nagningning ang mga mata ng doktor nang maalala niya ang isang bagay mula kahapon ng Celestino na ito ay kumuha ng ilang pill of life extension at toxin cleansing kahapon, isang tableta na gusto niyang pakainin sa kanyang matanda. Napatunayang epektibo ba ang pill na iyon? Wala na siyang ibang maisip na posibilidad maliban doon. Sa naisip, mabilis na nilinga ng doktor si Fatty Boy. Mr. Lay, pinainom mo ba sa iyong ama ang pill of life extension at toxin cleansing? Ginawa ko. Paano ito? Epektibo ba ito? Hey, alam kong gagana ito.
Masayang bulalas ni Fatty Boy habang tinitignan ang analysis report sa kanyang mga kamay. Kung kulang lang sa kalahati ng tableta ay sapat na para sa mga mahimalang resulta, hindi ba makokontrol ng lubusan ang sakit ng kanyang ama kung nainom niya ang kanyang mga kamay sa isang buong tableta? Si Fatty Boy ay hindi masyadong ligaw sa kanyang pag-asa, hindi niya inaasahan na gagaling ang kanyang ama at masisiyahan siya sa sakit na kontrolado. Matanda na ang kanyang matanda at gusto niyang mabuhay pa siya ng ilang taon pa kung kaya niya. Iyon lang ang hiling ni Fatty Boy. Effective, pinunasan ng doktor ang pawis sa kanyang noo. Hindi pa ako nakakita ng isang bagay na kasing himala ng ganito dati. Fatty Boy, tapat ako, dapat mong dalhin ang iyong matanda sa amo na iyon, wala akong magagawa para sa kanya. Ang doktor ay kumuha ng maraming pulang pakete mula sa dalawang kapatid na ito at gusto niyang maging tapat at ituro si Fatty Boy sa ruta ng may pag-asa. Napabuntong hininga si Fatty Boy, isang mapait na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha sa mga salita. Siya ay isang master, hindi niya ako pinapansin. Umiling ang doktor, sumang-ayon sa loob. Kung master ang tao, hindi niya talaga gugustuhing maabala ang isang iyak na tulad ni Fatty Boy, umiiyak at humihikbi kahit kaunti. Ilang taon na ba siya sa tingin ng lalaki, wala ba siyang kahihiyan? Pagkatapos ay iwanan siya dito sa ospital para gumaling, gagawin ko ang aking makakaya. Sabi ng doktor. Tama, kailangan mong ilihim ito, huwag mong sabihin kahit kanino sa lahat ng paraan. Bili ni Fatty Boy pagkatapos may sumagi sa isip niya. Huwag kang mag-alala, hindi ko sasabihin kahit kanino. Tumango ang doktor, nagtataka kung bakit siya gumawa ng isang bagay na kalokohan. Hindi lang niya aasarin ang lalaking ito, hindi man lang siya makakakuha ng anumang benepisyo. Kung tumahimik lang siya ay akulay ng mundo na siya ang nagpagaling kay Elder Lay na nagtataas ng kanyang pangalan sa mundo ng medikal. Ang mukha ni Chad ay mapatla at mukhang napakapangit habang isinusugod sa ospital, binuksan niya ang pinto upang makita ang kanyang ama na may malay at tila napakalusog din. Hindi niya inaasahan na madadapa lang ang kapatid niya sa isang bagay na talagang maday-gising sa matanda. Ngunit nangangahulugan din ito na ang kontrata na kanilang pinirmahan kanina ay hindi na epektibo hanggat ang matanda ay nabubuhay pa, at nabubuhay ay walang karapatan si Celestino na ibigay sa kanya ang kanyang mga karapatan sa industriya ng elektroniko. Naipahayag lamang ni Chad ang kanyang mga pagpapala at pagbati sa kanyang ama, ngunit inuna niya ang kanyang mga diskarte sa kung ano ang dapat niyang gawin sa kanya upang maging realidad ang kontratang iyon kay Celestino. Oakwood, ang villa ni House Kang. Si Miracle Dr. Kang ay tumingin sa ulat ng pagsusuri sa kanyang mga kamay, na patulala. Iisipin niya na siya ay niloloko kung ang ulat na ito ay hindi dinala mismo ni Polong sa pasilidad ng pananaliksik pagkatapos ng ilang mga eksperimento. Dog shit. Ang pangunahing bahagi ng Pill of Life Extension at Toxin Cleansing ay dog shit. Sigurado ka bang tama ito? Puno ng hindi makapaniwala si Miracle Dr. Kang habang nakatitig sa ulat. Oo. Tumango si Polong. Lolo, maraming beses ko na itong pinag-aralan ng mga tao, at ang resulta ay ang mga sangkap ay halos kapareho ng sa tae ng aso. Dog shit. May kaugnayan ba talaga ang dog shit sa life extension at toxin cleansing? Hindi maipalibot ni Miracle Dr. Kang ang kanyang ulo sa kung paano nagbigay ng ganoong epekto ang dumi ng aso. Pero lolo, maayos na talaga ang pakiramdam ko. Nakuha na ni Harry ang gusto niya, hindi na kumikilos si Harry, mukha siyang presko at muling nabuhay habang nakaupo siya sa sala ng sambahayan ni Kang. Lolo, pakiramdam ko ay mas mabuti na ako. To tell you guys the truth, dati may mga problema ako doon, pero ngayon. Hey. Huminto doon si Harry, ngunit naunawaan ng lahat ang ibig niyang sabihin. Siya ang pinakawalang kwentang playboy sa bahay ni Kang, palaging nakikihalubilo sa mga babae. Walang nagdududa sa kanyang mga salita. Talagang maganda ang kiramdam mo, Harry. Natagpuan ni Miracle Dr. Kang ang buong bagay na medyo kakaiba. Nakakagaling ba talaga ng mga sakit ang tae ng aso? Tama, lolo. Ako talaga. Tumango si Harry bago magbigay ng sariling input. Sa totoo lang, lolo, sa palagay ko, ang katotohanan na ang pangunahing sangkap ay tae ng aso ay hindi kakaiba. Oh, anong ibig mong sabihin? Biglang naging interesado si Miracle Dr. Kang.
Kung dati lang ito, hindi na niya pahalagahan ang opinyon ng apo na ito isa lang siyang playboy, mga aksaya ng pera na ginagamit ang pangalan ng kanyang pamilya para maglibot. Ngunit pagkatapos niyang ialok ang kanyang katawan upang subukan ang gamot, nagsimulang bigyan siya ng halaga ni Miracle Dr. Kang na interesado sa kung anong pananaw na mayroon siya ngayon. Lolo, kami ay patay na kumbinsido na ang tae ng aso ay isang bagay na normal at kasuklam-suklam na ito ay dapat na isang bagay na itatapon na hindi ito maaaring maging gamot. Sabi ni Harry. Ngunit sa ilang mga medikal na libro hindi ba nila pinag-uusapan ang tungkol sa ihi ng sanggol at ihi ng tigre, ang mga bagay na tulad niyan ay gamot din sa kanilang sariling karapatan. Kung kahit na ang ihi ay maaaring gamot, kung gayon bakit hindi rin maaaring maging dumi ng aso? 415. Isang smack ang tumunog habang hinahampas ni Harry ang kanyang hita, tuwang-tuwa na tumayo. Brilliant! What a brilliant set of words! Harry, talagang lohikal ang sinasabi mo kung kahit ihi ay maaaring gamot, bakit hindi dumi? Tama, Lolo. Hindi ba laging sinasabi ng mga tao ang mabahong tae ng aso? Patunay iyon na ang tae ng aso ay mabaho, at ibig sabihin ay walang sumubok na kainin noon dahil sa baho. Sabi ni Harry. Ngunit, posibleng may ilang tao na hindi sinasadyang natuklasan ang sikreto sa loob ng tae ng aso, at ginawa itong pill of life extension at toxin cleansing na gamot. Talagang posible na ang tae ng aso ay isang sangkap. Si Harry ay gumagawa ng mga wastong puntos, Lolo. Hindi hahayaan ni Polong na makuha ni Harry ang lahat ng spotlight, siya ang dating mahusay na Kang, ang may pinakamaraming potensyal at pinakamaliwanag na hinaharap. Kinailangan niyang sumingit dito. Ganoon din ang iniisip ko, Lolo. Ito ay katulad ng bato na nabubuo sa loob ng gallbladder ng aso, ito ay mahalaga sa amin, ngunit ang batong iyon sa gallbladder ng ibang hayop ay walang iba kundi basura. Sa isang aso ay nagiging kayamanan ito ng biglaan, kaya sa palagay ko ay dahil lamang ito sa dumi ng aso ay hindi nangangahulugang basura na ito ay nangangahulugan na ang pangunahing sangkap nito ay basura. Life extension at toxin cleansing. Tama ka, Polong, may katuturan din iyan. Tumango si Miracle Dr. Kang. Talagang ipinagmamalaki ako yung dalawa. I'm so glad that the Kangs have you two brothers to bring it to further glory. Kung magagawa natin itong pill of life extension at toxin cleansing, kayong dalawa ang magiging pangunahing contributor, at bibigyan ko kayo ng dalawang malaking bahagi. Salamat po, Lolo. Si Polong at Harry ay lubos na nasiyahan, tumagal lamang ng ilang pangungusap at malapit na silang magkaroon ng bahagi para sa bagong produkto ng gamot. Ito ay masyadong madali. Sige, Polong, ayusin mo ang ilang lalaki na magtipon ng tae ng aso, gagawa tayo ng eksperimento. Itinuro ni Miracle Dr. Kang. Sisimulan namin ang paggawa ng pills of life extension at toxin cleansing sa lalong madaling panahon, palakasin ang pangalang Kang. Magmumukhang mas maliit ang Golden Creation kumpara sa proyektong ito. Walang problema, Lolo, aayusin ko na agad yan. Kailangan natin itong tapusin sa lalong madaling panahon. Tumango si Polong bilang tugon. Perpekto. Sabi ni Miracle Dr. Kang. At saka, may mahalagang bagay akong dapat pag-usapan sa iyo, tungkol sa iyong kasal, Polong. Kasal. Anong ibig mong sabihin? Napakurap si Polong. Wala nga akong girlfriend, bakit kasal ang pinag-uusapan? Si Polong ay ibang-iba kay Harry. Si Harry ay isang playboy na madalas magpalit ng kanyang mga babae tulad ng kanyang pagkain ng kanin, ngunit si Polong ay hindi ganoon. Bilang ikatlong henerasyong elite ni Kang, napakaraming pag-asa ang nakapin sa kanya. Hanggat gusto niyang magkaroon ng kasintahan at umibig, siya mismo ay isang lalaking may nagbabagang ambisyon din. Dahil doon, isinakripisyo niya ang pag-ibig at sumuko kahit sa mga batang babae na interesado siya. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang pagsisikap sa pag-aaral ng medisina, at dahil sa mga pagsisikap na iyon, nag-aaral na siya ngayon para sa isang food. Hindi siya magiging maayos kung hindi dahil sa pagsusumikap na iyon, at lahat ng mayroon siya ay dahil dito. Hindi niya kailanman ginamit ang impluwensya ni House Kang. Ito rin ang dahilan kung bakit labis siyang pinahahalagahan ni Miracle Dr. Kang, ngunit ang pag-uusap na ito tungkol sa pagpapakasal niya ay ikinagulat niya. Saan nga ba ito nanggaling? Haha, ayos lang kung wala kang boyfriend, nakapagdesisyon na ako para sa'yo. Ang ganda rin talaga ng babae, galing sa makapangyarihang pamilya.
Anong masasabi mo, Polong? Tanong ni Miracle Dr. Kang. Ako. Hindi ba masyadong maaga ito? Lolo, hindi pa ako nakakakuha ng food. Hindi sigurado si Polong kung ano ang sasabihin, parang nagmamadali. Wala naman. Nag-aaral ka na ng food, maraming tao ang nagdadala ng kanilang mga anak kapag nag-aaral sila para sa food. Noong kaedad mo ako, nagkaroon na ako ng pangalawang tiyuhin mo. Ikinaway ni Miracle Dr. Kang ang kanyang kamay. Polong, kailangan mong maunawaan na ito ay isang kasal sa pagitan ng dalawang malalaking bahay. Ito ay mahalaga sa aming lugar sa mataas na lipunan. Kaming mga Kang ay maaaring naging sikat gamit ang golden creation nitong ilang taon, ngunit kami ay isang negosyong pamilya pa rin na may isang miracle recipe. Maaaring binigyan ako ng mga tao ng titulong Miracle Doctor, ngunit iyon ay bilang paggalang lamang. Si Lolo ay hindi isang makapangyarihang doktor para sa isang mas mataas na pamilya. Kailangan nating magsumikap at magpakasal din sa ibang mga bahay. Siyempre, ang mas makapangyarihang mga pamilya ay hindi magiging interesado sa amin at hindi sila mag-aabala sa pagpapakasal sa pagitan ng aming mga bahay, ngunit may ilang mga pamilya na bumagsak na handang gawin ito. Kahit na sila ay bumagsak, sila ay dating makapangyarihang mga bahay na may isang tiyak na lawak ng impluwensya at pangalan. Hanggat kami ay nagsasama-sama, ang mga Kang ay tataas lamang. Ipapaubaya ko na ang lahat kay Lolo. Tumanggaw si Polong pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan. Kung ito ang kaso, kung gayon ang kanyang kasal sa bahay na iyon ay makakatulong sa kanyang karera, at gagawin din siyang bayani ng mga Kang. Tiyak na ito ay isang bagay na makikinabang sa kanya kapag ang kanyang posisyon sa pamilya Kang tumaas kasama ang lugar ni House Kang sa mataas na lipunan. Hindi nagtagal si Polong. Anong bahay ito, Lolo? Bahay Turner, ng Iron Lake. Sabi ni Miracle Doctor. Ang kanilang Elder Turner ay hindi ang pinakamatalino noong siya ay tumanda at pumirma ng dalawang napaka-nakapipinsalang kontrata na nawala ang karamihan sa mga ari-arian ng mga Turner. Ang magkapatid na Turner ay mahirap at para sa kapakanan ng pagpapanatili ng pangalan ng pamilya ni Turner, nagpasya silang makipag-bonding sa ibang bahay gamit ang kasal. Iniwan ni Miracle Dr. Kang ang isang bahagi, at iyon ang katotohanan na gustong tumaas ni House Kang sa listahan ng mga absolute, ang pinakamalakas na bahay. Perpektong tugma ito. Sige, ayos lang ako. Tumanggaw si Polong, nagbigay ng kanyang pagsang-ayon. Sige, kung pumayag ka, narito ang isang larawan ng batang babae na dinala ko para sa iyo. Tingnan mo, kung ayos lang siya, sisimulan ko ang regalo ng kasal. Sabi ni Miracle Dr. Kang. Pagkatapos ay hahanap tayo ng isang araw at mag-host ng kasal, ayusin ang lahat at kasabay nito, pataasin ang katanyagan ng ating pamilya. Maaaring wala ng pera si House Turner, ngunit buo pa rin ang kanilang mga koneksyon sa mundo ng negosyo. Magagamit ng aming negosyo sa medisina ang mga koneksyong iyon at mapalawak sa mas malaking sukat. Sige. Lolo, hahayaan kitang ayusin ang lahat. Tumanggaw si Polong. Maganda man ang babae o hindi ay hindi na mahalaga, ang pinakamahalaga dito ay ang pagsasama na ito ay magpapatibay sa kanyang lugar sa pamilya Kang. Kung hindi siya maganda ay gagawin niya, ngunit kung siya ay, kung gayon ito ay isang magandang bonus. Narito ang kanyang larawan. Kung nasiyahan ka pagkatapos ay makipag-ugnayan at makipag-ugnayan muna sa kanya. Kayong mga kabataan ay dapat magkaroon ng ilang mga bagay na karaniwan upang magsimula sa Ibinigay ni Miracle Doctor kay Polong ang larawan habang nagsasalita ito. Gumagamit siya ng panlabas na apelyido, ngunit ang ama ng batang babae ay hindi rin nobody. Siya ay nagmamayari ng isang chain medicine company sa Starfield, nagkataon sa aming larangan. Tuwang-tuwa si Polong sa impormasyon, maging ang pamilya ng babae ay malakas din, at nangangahulugan lamang ito ng bonus boost para sa kanya. Ang kanyang lugar sa bahay ni Kang ay tataas. Kinuha niya ang larawan, sa simula ay nagpaplanong tingnan ng mabilisan lamang upang makita ang kanyang mga mata na natigil dito. Ang larawan ay kinuna ng casual, ngunit ang hitsura ng batang babae ay namumukod tangi mula sa karamihan. Siya ay may sariwa at pinong mukha, at agad itong naakit kay Polong. Hindi niya inaasahan ang ganoong kagandang fiancé. Napatitig siya sa dalaga na may blankong tingin sa mukha.
416. Pinsan, hayaan mo akong tulungan kang tumingin. Nagtataka si Harry, interesadong makita kung ano ang hitsura ng kanyang magiging hipag na patingin siya at halata sa kanya na nakajackpot ang kanyang kapatid. Siguradong nakakalungkot na hindi siya ang nagpakasal. Bro, ang swerte mo talaga. Nakasama ko ang hindi mabilang na mga babae sa buhay ko at narito ang isang top tier na babae. Sa mga babaeng alam ko lang ay si Josephine ang ka-level niya, maliban na lang na nakuha siya ng kaibigan ni Jacob bago ako, Champagne. Alam ng buong pamilya kung anong klaseng tao si Harry, ngumiti lang sila sa mga komento niya. Si Polong, sa kabilang banda, ay labis na masaya. Kung pati itong playboy na pinsan niya ay nagsasabi niya na isa itong diyosa na tinitingnan niya. Huwag kang mag-alala, makakahanap din kami ng mabuting tao balang araw. Sabi ni Polong kay Harry. Pero mas maganda ka kaysa sa akin, ito lang ang pinanghahawakan ko sa buong buhay ko, pero marami ka na. Haha, totoo yan. Ang ngiti ni Harry ay puno ng pagmamataas sa halip na kahihiyan. Ngunit ang playboy na pag-uugali ni Harry ay hindi nagaanong kumpara sa kanyang mga kontribusyon sa pamilya ni Miracle Dr. Kang o ang iba pang pamilya ay hindi nadama na ito ay isang problema. Pagkatapos ng lahat, si Harry ay bata pa, at puno ng enerhiya. Natural lang ito. Si Polong ay isang modelong estudyante, at si Harry ay isang charismatic na playboy, isang kawili-wiling karagdagan sa pamilya. Si Trixie ay pumasok sa tindahan ng damit na basang-basa, ang mga tao ay tumingin sa kanya ng kakaiba habang siya ay bumili ng kanyang sarili ng isang buong set ng mga damit bago nagmaneho sa pinakamalapit na hotel para sa isang mainit na shower. Nagpalit siya ng bagong damit at bumalik sa paaralan, sobrang asar. Ang lahat ay napunta sa timog sa kanyang unang araw, at iyon ay nagalit sa kanya. Ayaw niyang pabayaan si Terence, ngunit ito ay isang katotohanan na wala siyang ideya kung ano ang kanyang mga kakayahan. Siya ay tila nababagay, at ang kanyang oras ng reaksyon ay napakabilis din, napansin din niya ito nang siya ay palihim na humarap sa kanya. Ipinaliwanag nito kung bakit hindi siya kinaya ni Rowan at Leandro. Kitang-kita sa kanyang katayuan bilang bodyguard ni Cheryl, kailangan niyang maging mabuti para kunin siya ni Pablo bilang bodyguard. Habang nakatayo, kailangan niyang maunawaan ng lubusan si Terence bago gumawa ng susunod na hakbang, kung hindi, ipapasa na lang niya ang kanyang puwet sa kanya. Sa pag-iisip na iyon ay nagpasya siyang magtanong kina Rowan at Leandro tungkol kay Terence. Parehong nagpalit ng bagong damit sina Leandro at Stanley. Pagkabalik ni Trixie, buong araw silang nakaluhod sa banyo, at ang kanilang pantalon ay napakarumi. Lil sis Trixie, kahit ayaw ni Leandro, nakasalubong niya si Trixie sa gate ng paaralan. Hindi niya kayang magpanggap na hindi niya ito nakita, dahil lalala lang ang mga pangyayari. Lumapit kayong dalawa dito. Itinuro ni Trixie si Leandro, malamig ang tono nito. Ang puso ni Leandro at Stanley ay nabigla. Sinira ba ni Terence ang pangako at sinabi kay Trixie ang lahat? Ang posibilidad ay natakot sa dalawa. Habang maingat silang lumakad papunta kay Trixie, sinusubukan ng kanilang makakaya upang ngumiti. Lil sis Trixie, paano tayo makakatulong? Ang nangyari kanina, hindi natin kasalanan. Hindi natin malalaman na biglang tatalikod si Terence. Hindi ako nandito para pag-usapan yan. Sumimangot si Trixie, hindi nasisiyahan. Sinisikap niyang huwag sabihin ito, ngunit hindi iyon ginagawa ng Leandro na ito. Ano ang sinusubukan niyang gawin? Sinusubukan ba niyang ipahiya siya? Kung gayon, ano ang gusto mong pag-usapan, Lil sis Trixie? Nakahinga ng maluwag si Leandro pagkatapos ng mga salita ni Trixie, ngunit natakot pa rin. Nagulo siya at binanggit ang nakakahiyang sandali ni Trixie, isang bagay na hindi niya dapat panghawakan ng walang pananagutan. Siyempre may inis siya kung sasabihin niya iyon. Tawagan mo si Rowan, may sasabihin ako sa iyo. Utos ni Trixie. Sige, kukunin ko na siya. Matapang na nagboluntaryo si Stanley. Siya ang alipin ni Leandro, ang kanyang runner. Hindi ito isang errand na dapat ginagawa mismo ni Leandro. Ang Rowan ay talagang madaling mahanap, halos palagi siyang naglalaro ng basketball sa field, at agad siyang nakita ni Stanley. Rowan, dito. Tinawag ni Stanley si Rowan. Ano ito?
Si Rowan ay gagawa ng slam dunk nang sorpresahin siya ni Stanley dahilan para mawalan siya ng hawak sa bola. Hindi siya masyadong nasiyahan. Ano ang napakahalaga, hindi ba ito makapaghintay hanggang matapos ko ang larong ito? Hinahanap ka ni Lil Sis Trixie. Sabi ni Stanley. Fuck, bakit hindi mo sinabi? Tumakbo kaagad si Rowan, tense ang mukha. Kayong dalawang idiot, pagkatapos mong main si Trixie of your dragging me with you into that gulo. Anong klase kayong magkapatid? Alam ni Rowan ang maliit na kasawian ni Trixie nang umagang iyon hindi nagbigay ng masyadong maraming detalye si Leandro, ngunit maliwanag na si Trixie ang nagdusa. Hindi masyadong interesado si Rowan na makilala si Trixie na nasa isip ang impormasyong iyon. Ayos lang, Lil Sis Trixie is not talking about that. Don't bring it up, too. I think she just want to ask you about Terence, you'll understand if you come. Sabi ni Stanley. Tere na, huwag mo nang paghintayin si Trixie. Sige, tere na. Tumanggaw si Rowan at tumungo sa gate ng paaralan kasama si Stanley. Dinala ni Trixie ang grupo sa isang kafe malapit sa paaralan. Iniwasan niya ang kalokohan at pumasok sa pangunahing paksa. Bakit hindi mo sabihin sa akin ang tungkol kay Terence? Dapat alam mo na ang pagkawala ko sa kanya ngayong umaga hindi siya mukhang ordinaryong tao, hindi ba? Tumingin si Rowan kina Leandro at Stanley. Naturally, ang iba't ibang antas ng kahihiyan at bangungot na inilabas ni Terence sa kanila ay hindi mga bagay na gusto nilang ibahagi. Ano, ayaw mong ibahagi? Kumunat ang noo ni Trixie. Hindi. Hindi iyon. Magkaklase sina Leandro at Trixie, at palagi silang nagkikita kailangan niyang tumapak ng bahagya rito. Magsasalita muna ako. Unang araw ni Terence sa paaralan ay sinipa niya ako sa lupa at naasar ako kaya gusto kong maghiganti. At kaya sinimulan ni Leandro na sabihin kay Trixie ang tungkol sa kanyang kwento kay Terence, tungkol sa kung paano pumasok si Henry sa paaralan at natapakan ni Terence. So sinasabi mong kahit isang tunay na gangster ay hindi bagay sa kanya. Nagulat si Trixie na hulaan niya na malakas si Terence dahil lang sa pagtulak niya ng kotse gamit ang isang braso, ngunit hindi niya inaasahan ang antas ng lakas na makawasak pa sa isang armadong gangster na ganoon. Natural, hindi binanggit ni Leandro ang golden class na karanasan ni Henry. Mas magugulat siya kung sasabihin niya sa kanya kung paano hindi pa rin kayang panindigan ni Henry si Terence pagkatapos ng power-up na iyon. Tama nga, kaya nga ako naiipit. Nung sinabi mong siya ang naghagis ng bote, tumahimik ako agad at kailangan ko. Maswerte ako kung hindi ako guguluhin ni Terence, pati ako naasar sa kanya. Madalas ay dadating lang siya at sisipain ako kapag nakaramdam siya ng pagkadismaya. It's so frustrating. Walang magawang sabi ni Leandro. 417. Hindi alam ni Trixie ang sasabihin. Gusto sana niyang magdulot ng kaunting karne sa pagitan ni Leandro at Terence, ngunit ang lalaki ay hindi nang ahas gumawa ng anuman kay Terence noong una. Nakakahiyamang sabihin, pero ganito lang talaga. Sa paaralang ito hindi, kahit kasama ang mga gangster sa bus ng paaralan, nang ahas akong sabihin na walang makakagawa sa Terence na iyon. Hindi man lang siya takot sa baril. Paliwanag ni Leandro sa sarili. Sige. Kung aaminin ni Leandro ang lahat, sasabihin ko rin sa iyo ang nangyari sa akin. Napabuntong hininga si Rowan at nagsimulang magreklamo tungkol sa kanyang mga hinaing. Sa harap ng napakaraming estudyante, at maging sa harap ng dean. Sinampal ako ni Terence, at wala akong magagawa tungkol doon. Hindi ko siya matatalo kung kalabanin ko siya, wala akong magagawa sa kanyang paniniil sa lahat. Nahihilo si Trixie, wala pa siyang sapat na pagsasaliksik. Si Terence ay isang ganap na hayop. Ano ang iniisip niya, nagpapatuloy sa kanya? Iyon ay malinaw na hindi isang pagpipilian na ngayon, bilang hayop bilang siya ay ang kanyang sarili. Siya ay isang walang awa na miss, ngunit si Terence ay mas mabagsik kaysa sa kanya. Walang garantiya si Trixie na magagawa niya ang anumang bagay kay Terence sa puntong ito, pagkatapos ng sinabi ni Leandro at Rowan sa kanya. Wala ba talagang kahinaan si Terence? Kumunat ang noo ni Trixie.
May alam ba kayong anumang bagay na magagamit namin para sa leverage? Leverage. Naisip ito ni Rowan, nalilito. Siguro. Josephine. Kung pipilitin mo si Josephine. Hey, Sis Trixie, bakit hindi ka gumawa ng isang bagay doon at tulungan akong makuha si Josephine? Gagawin ko ang iba para sa iyo. Hindi pa rin sumusuko si Rowan kay Josephine, hindi natupad ang kanyang mga hing noong nakaraang pagkakataon dahil sinira ni Terence ang lahat, ngunit ang apoy upang angkinan si Josephine bilang kanya ay nagninangas pa rin. Hindi siya naniniwala na papatayin siya ni Terence, kaya sa oras na ipatong niya ang kanyang mga kamay sa kanya ay wala nang babalikan, at wala nang magagawa si Terence dahil wala nang magagawa si Josephine kundi ang makasama siya. At alang-alang kay Josephine, maaaring tumigil pa si Terence sa pagbibigay sa kanya ng labis na problema. Hindi. Agad namang tinanggihan ni Trixie. Gusto niyang guluhin si Terence, pero gusto niya ng senaryo kung saan kailangang turuan siya ni Terence sa pagmamaneho at pakikipaglaban. Kung may gagawin sila kay Josephine, hindi niya ito tuturuan ng dalawa ay magiging mortal na magkaaway. Wala na akong ideya kung ganoon. Umiling si Rowan. Wala ring magandang ideya dito, walang ideya si Leandro kung ano ang maaari nilang gamitin bilang leverage, sana siya mismo ang gumawa nito kung alam niya sa halip na maghintay ng ganito katagal. Sinumpa ni Trixie ang dalawa dahil sa pagiging tahimik nilang basura ang pag-alis sa kanila ay ganap na pag-aaksaya ng oras. Sila ay lubos na walang silbi. Minamaneho ni Terence si Josephine pabalik sa paaralan kapos sila sa oras, kaya ginamit niya ang mas mabilis na lane sa kaliwa, at nakita niya ang isang kotse na paparating sa kanyang direksyon sa tulay ng viaduct. Kumunat ang noo ni Terence. May mga sasakyan siya sa magkabilang kaliwa at kanang gilid, kaya imposibleng magpalat ng lane ngayon, lalo na kung gaano ito kadelikado sa bilis ng pagmamaneho niya. Kahit na wala siyang pakialam sa sarili niyang kaligtasan, kailangan niyang isipin ang tungkol kay Josephine. Binuksan niya ang high beam para hilingin sa sasakyang paparating sa kanya na bumalik sa kabilang lane, ngunit nagulat siya nang hindi siya binagulan. Ginawa nito ang ginawa ni Terence, sa halip pinasadahan siya ng mataas na sinag nito. Iyon ay mga modded hernia lamp, masyadong matagal nang nabulag si Terence kung hindi dahil sa kanyang magandang paningin. Wala nang ibang pagpipilian kung magpapatuloy ito ay magkabanggaan ang dalawa. Nagsisimula na ring sumigaw si Josephine sa takot at inikat ni Terence ang kanyang gulong pakanan, hinaila ang handbrake pataas habang inaapakan niya ang preno. Ang buong van ay tumili sa isang pinong, pabilog na anggulo bago tumama ang likod ng van sa gilid ng kotse. Maingat na nakontrol ni Terence ang anggulo at kapangyarihan, ngunit isang malakas na buko lang tumunog sa parehong paraan. Si Josephine ay tila maayos. Kakakuha lang ni Teofisto Gold ng bagong BMW nitong ilang araw, binigyan din siya ng kanyang anak ng custom na plaka na matapang na nagbabasa ng SEPS-B. Shabby, meaning idiot. May iba pang ibig sabihin, you could Google Shabby if you are interested. Si Teofisto ay orihinal na nag-opt para sa isang plaka na may ganap na 8, nakitang medyo alanganin ang plaka ni Roagwang na natatakpan ng mga letrang Ingles. Wala itong mga 8 o 6, ngunit sinabi sa kanya ni Raul na hindi na iyon in. Walang nagnanais ng 888 o 00544 na mga plato sa kasalukuyan. Ang ilang kombinasyon ng mga numero, kapag binasa sa wikang Avalonian, ay bumubuo ng mga pangungusap o tunog na itinuturing ng mga Avalonian na maunlad. Ang mga plaka ng lisensya ngayon ay tungkol sa personalidad, at tanging isang plato na may personalidad ang namumukod tangi kapag nasa lansangan. Ang 888 at 666 na mga plato ay hindi gaanong hinihiling tulad ng dati. Ang gusto ng mga tao ngayon ay ang SEPS-B na plato. Hindi ito masyadong inisip ni Teofisto, ngunit kung tawagin ng kanyang anak na Cole at puno ng personalidad ang plaka ay makatuwirang gamitin ito. Ang hindi niya inaasahan, gayunpaman, ay kung gaano siya ka-standout kapag nagmamaneho ng kotse. Halos lahat ng ulo ay lumingon para tingnan ang plato na iyon, at ang ilan ay kumukuha pa ng litrato gamit ang kanilang mga telepono, puno ng inggit.
Sinisingil nito si Teofisto na puno ng kasiyahan at kaluwalhatian. May dalawang driver na tuwang-tuwa pa nang makita ang kanyang plaka at nabangga pa siya. Nagbigay ito kay Teofisto ng hindi maipaliwanag na pagmamalaki. Kahit na magmaneho siya sa kabilang direksyon ng dapat niyang pagmamaneho, lahat ng sasakyan ay papalampasin pa rin siya. Walang nangahas na makipagtalo sa kanya, ngunit dito ngayon ay nakilala niya ang unang bulag na driver na nakabangga sa kanyang bagong sasakyan. Asar, tumalon siya sa kotse at hinaila ang pinto ni Terence pabukas. Get the fuck out! Bulag ka ba? Hindi ka ba marunong magmaneho? How dare you hit a license plate this school? Napakurap-kurap si Terence saan nagmula ang lalaking nagmamaneho sa maling direksyon na nagsasalita ng buong pagmamalaki. Hindi niya maiwasang tingnan kung anong klaseng plato ang nasa sasakyan niya, halos mapahagalpak sa tawa nang makita ito. Ang ganda! Anong nginingiti-ngiti mo dyan? Huli na ngayon, bata ka, sinira mo ang aking bagong sasakyan. Magbayad ka, 100,000 o huwag mo nang isipin na umalis. Si Teofisto ay nagkakaroon ng pinakamahusay na oras sa pag-cruise sa paligid para sa kasiyahan ng ang taong ito ay diretsyong sinaktan siya. Napakatagal bago niya maipakita muli ang kanyang plato. Maling lane ka at nabangga mo ang kotse ko, bakit mo ako hinihinga ng pera? Tumingin si Terence sa lalaki, walang imek. Parang pamilyar ang tao. Saan niya siya nakita noon? Si Terence ay may mahusay na memorya, ngunit ang hindi mahalagang maliliit na isda ay hindi dapat tandaan, kaya ang menor de edad na karakter ay hindi maalis sa isip ngayon. Magkano kayang halaga ang bastos na van na iyon? Akala mo hindi ko alam kung ano ang binabalak mo. Sinadya mo akong sinaktan. Nagpaanod. Sino ka ba sa tingin mo? Whatever, basta hindi ka magbabayad, huwag mong isipin na aalis ka. Hindi kailangan ni Teofisto ang pera, ngunit medyo naasar siya, at ang pakikipag-usap kay Terence ay makakatulong na mabawasan ang kanyang galit. Karapat-dapat ang lalaki dahil sa pagkasira ng kanyang magandang plaka. Sige, tumigil ka na dyan, hindi kita hihilingin na magbayad sa pagbangga mo sa kotse ko, magkahiwalay na lang tayo ng landas. Nagmamadali ako dito. Bumaba si Terence sa kotse at tumingin sa kanyang van. Mukha namang maayos pero may dent sa likod. Hinampis niya ito ng kanyang kamay ng ilang beses, muling ibinalik ang metal. Ano ang sinusubukan mong gawin? Sinusubukang takutin ako gamit ang iyong lakas. Huminto si Teofisto matapos makita ang mga kilos ni Terence. Nagpasya siyang ituro si Terence at ipagpatuloy ang pagtahol. 418. Ha! Nagkibit balikat si Terence. Inaayos ko lang yung dents ng metal ng van ko, paano ka matatakot niyan? Maghintay ka lang. Manatili ka kung nasaan ka kung nasa iyo ang mga bola. Teofisto at inilabas ang kanyang phone. Raul, nasaan ka? Nasa Northern District ako sa Golden South Road. May bumangga sa kotse ko at hindi nagbabayad ang bata, gamit pa ang kamao niya para takutin ako. Sige, hihintayin kita, bilis. Kumunat ang noo ni Terence. Kung ang bastard ay nagpumilit na kunin ang mga bagay sa ngayon ay maaari rin niyang ayusin ang issue. Kinuha niya ang phone niya at tinawagan si Amara. Natagpuan ni Amara na ang tawag sa telepono ni Terence ay isang kaaya-ayang sorpresa. Hindi niya akalain na si Terence ay makakagawa ng solusyon ng ganoon kabilis. Natuwa siya, kinuha niya ito. Terence, may naisip ka ba? Hindi. May nagpunta sa maling direksyon sa aking lane at nataman ako, halika saglit. Mahinang sabi ni Terence. Nataman ka. Okay ka lang. Huminto si Amara, may itatanong siya kay Terence, kaya kung may nangyari sa kanya ngayon ay hindi niya may iligtas ang taong iyon. Ayos lang ako, pero sinusubukan ako ng lalaking iyon. Tumatawag pa nga siya para bantayin ako. Sabi ni Terence. Bakit kailangan mo pa ako para dito? Hindi mo ba kayang alagaan ang sarili mo? Si Amara ay parehong medyo naiinis at natuwa bakit kailangan siya ni Terence para sa isang bagay na walang kabuluhan. Hindi ba siya mainit na bagay? Sige. Dudurugin ko lang ng kaunti ang kotse niya at bugbugin ko siya. Sabi ni Terence. Napangiti ng mapait si Amara sa komento. Sige, hintayin mo ako, pupunta ako ngayon.
Ipapadala lang ni Terence ang kanyang sarili sa himpilan ng pulisya kung gagawin niya ang mga bagay na iyon magdudulot ito ng problema sa kanya, kaya sa huli ay maaari rin niyang tulungan siya at iwasan ito. Golden South Road. Ngumiti si Terence. Kung dumating ang backup ng ibang lalaki bago ka dumating, kailangan kong labanan ito. Fine, naiintindihan ko. Napailing si Amara. Sa pag-aalala na si Terence ay malagay sa gulo para sa kapakanan ng panggugulo sa kanya, walang magawa si Amara na nagdagdag ng isang bagay na mas nakalulugod sa kanyang pandinig. Kumalma ka muna, darating si Miss Braindead. I guess Miss Braindead sounds a little sweeter in Avalon, Ian. It's not that serious nickname. Then again, I guess the English version is kinda fun too. Okay. Sa wakas ay natuklasan ni Terence ang cute na bahagi ni Amara, ang batang babae na lahat ay matipuno at walang utak, isang marahas na maliit na ganid. Kaya't hindi siya ganap na walang mga katangian na maaaring makuha. Hindi mahalaga kung sino ang dadalhin mo, hayaan mong sabihin ko sa iyo na fuck ka ngayon. Kung wala ang 100,000 na iyon hindi ka aalis. Itinuro ni Teofisto ang kanyang daliri, medyo may kumpiyansa na pagbabanta. Ito ang kanyang bagong BMW, wala pang kalahating buwan bago. Masyado nasaktan ni Terence at nasira ang mga ilaw, at kailangan niyang bumawi sa kanya sa pamamagitan ng pagpapahirap sa kanya. Isang umuungal na makina ang pumuno sa kalangitan, na sinundan ng mahinang musikang DJ na tumutugtog habang ang isang motor ay nag-zoom over, humihinto sa pagitan ng BMW at ng van. Natuwa si Teofisto narito ang kanyang anak, at ang lalaking nakabangga sa kanyang sasakyan ay walang iba kundi ang fuck. Ganap na fuck. Tay, anong problema? Sino ang nakabangga sa'yo? Tumalon si Raul mula sa kanyang motorsiklo, tumaas ang kanyang boses. Nakakrash sa isang tao at hindi nagbabayad. Babatukan ko siya. It's that little bastard. Bugbugin mo muna siya bago durugin ang kotse niya. Bayaran mo siya, 100,000. Malamig na ngumiti si Teofisto habang nag-uutos, nakaturo pa rin ang daliri niya kay Terence. Galit na galit si Teofisto. Ito ang kanyang bagong BMW, isang BMW na may napakagandang plaka. Kung hinayaan niya lang ang bastos na van na ito matapos nitong sirain ang lahat ay hindi na niya mapipigil ang galit sa loob ng ilang araw. Si Teofisto ay hindi maganda ang mood nitong huling 2 araw, masyadong natuon ang kanyang mga mata sa isang batang babae sa kanyang kumpanya, at ilang pulgada na lang ang layo mula sa pag-angkin sa kanya nang ang kanyang kasintahan ay tumalon para guluhin ang lahat. Sino? Aling fuckwat? Tuturuan na sana ni Raul Guong ang bastard na ito ng seryosong leksyon nang makita niya si Terence, na nabigla. Mas maganda ang mga mat ni Raul na hindi masabi ng kanyang matandang lalaki na si Teofisto na ito si Terence, ngunit nakikita ni Raul kung sino ang kanyang kinakaharap sa kanyang pagtitig sa kanya. Paano? Paanong ikaw na? Nang hindi naghihintay ng sagot, hinailan ni Raul ang braso ng kanyang ama at pumunta sa isang tabi, mamulong sa kanya. Dad, bakit mo siya inesor? Pinipilit kong magtago sa kanya at nagalit ka na naman sa kanya. Naghahanap lang kami ng gulo ng ganito. Sino? Kilala mo ang bata? Huminto si Teofisto, kasama ang mga alipin na kasama ni Raul. Hindi sila sigurado kung bakit ganoon ang sinasabi niya. Siya ang lalaking nagpalaya sa iyo sa silid ng ospital. Mapait na ngumiti si Raul. Dad, humingi lang ng tawad sa lalaki, hindi sulit. Masyado siyang problemado, at malakas. Apologize. Hindi kaya yan. 2 lang ang kamay niya, paano niya tatanggihan ang ganitong daming tao? Tingnan mo ang lakas ng loob natin, bakit tayo natatakot sa kanya? Kumunat ang noo ni Teofisto. Isa siyang celebrity, at least. Nasira ang kanyang bagong kotse ng isang tao sa kalye at humihingi ng paumanhin sa ilang bata para dito. Kung may lumabas na salita kailangan niyang magtago sa isang butas. Ito ay talagang nakakahiya. Kung gayon, kailangan mong kumuha ng iba, Dad, ayoko pang mamatay. Umiling si Raul, iniwan siya ni Terence na may trauma pagkaraan ng huling pagkakataon, at kahit na ang pag-iisip na tawirin si Terence ay hindi na naisip. Ang dumi mo. Basura. Teofisto M.
Mas maraming bola ang kapatid mo kaysa sa iyo. Hihilingin ko sa iyong nakababatang kapatid na dalhin ang mga lalaki at asikasuhin ito sa susunod. Tumahimik lang si Raul, nakayuko ang ulo. Talagang wala siyang lakas ng loob na gumawa ng anuman kay Terence, hindi ito biro, sadyang takot lang siyang makipag-away kay Terence. Dahil dito, hindi niya pinansin ang lahat ng sinasabi ni Teofisto sa kanya ngayon. Basura! Galit na galit si Teofisto. Magsasalita pa sana siya nang may tumunog na sirena ng pulis sa di kalayuan, na sinundan ng isang sasakyan ng pulis na huminto ng may langit-ngit sa tabi ng BMW, na kumikislap ang mga sirena. Nakahinga ng maluwag si Amara, lahat ng kasama ay hindi pa rin nasaktan. Nalampasan niya ang lahat ng pulang ilaw habang papunta siya rito, nag-aalala na baka pumunta si Terence at magdulot ng gulo para sa kanya. Buti na lang, parang wala pang nagawa si Terence. Lahat sa istasyon ng pulis. Si Amara ay nababalisa sa buong biyahe, kaya ang lahat ng ito ay nagsimulang maging maalab na pagkabigo. Tinuro niya ang lahat para mailabas ng kaunti ang pagkadismaya. Napasimangot si Teofisto sa biglang pagsulpot ng isang pulis, hindi pa siya tumatawag ng pulis, bakit nandito ang pulis na ito? Dumadaan. Siguradong pumapasok siya sa negosyo ng iba. Sinasabi ko, batang kasama, mayroon akong mga kaibigan sa pulisya ng trapiko, maaari ka nang magpatuloy, aayusin natin ito ng mag-isa. Itinuro ni Teofisto ang isang tuwid na daliri sa mukha ni Amara, ikinakaway siya. Sa nakikita niya, bata pa talaga si Amara, at isang babaeng pulis din, kailangan niya maging bagong recruit na walang impluwensya, at nangangahulugan iyon na hindi niya kailangang seryosohin siya. Siya ay medyo maganda, ayon pa man, at ang figure na iyon, ngunit si Teofisto ay hindi masyadong handal na nanakit sa isang babaeng pulis, ayaw niyang makulong ang kanyang pagkain. Pupunta ka, o hindi? Tanong ni Amara na hindi interesado sa sinasabi ni Teofisto. 419. Sige, tatawag ako, maghintay ka dito. Nagsimulang magpahangin muli si Teofisto habang inilabas niya ang kanyang telepono. Nagdial siya ng numero. Hello. Wang bro. Ako si Teofisto. Naaksidente ako sa kotse sa Golden South Road, aayusin lang sana namin ito ng personal nang may dumating na pulis. Oo, pwede mo ba siyang makausap? Sige, ibibigay ko sa kanya ang telepono. Dahil doon, iniabot ni Teofisto ang telepono kay Amara, walang emosyon ang boses nito. Kunin ang telepono. Medyo naliw si Amara habang nakatingin kay Teofisto. Kinuha niya ang phone. Hello. Ako si Amara, sino ka? Si Captain Song. Kakausapin pa lang siya ng taong iyon nang tamaan siya ng malaking pangalan ni Amara, dahilan para tumalon siya sa takot. Amara ng kriminal na pulis, isang pangalan na alam ng lahat sa mundo ng pulisya. Walang gustong mangasar sa kanya. Isa lang siyang traffic police, hindi naman niya basta-basta nabibigyan ng command ang kapitan ng criminal police, di ba? Ang Teofisto na ito ay tina-target din ni Amara, maaari pa nga itong maging isang malaking kaso na kinasangkutan niya, marahil isang bagay tulad ng illegal na trafficking. Kinailangan niyang putulin ang koneksyon niya sa Teofisto na ito sa lalong madaling panahon. Dahil doon, nagsalita si Wang Bro ng traffic police. Wala lang, Captain Song. Ititigil ko na ang pag-abala sa kaso mo. Ibinalik ni Amara ang telepono kay Teofisto, na hindi narinig ang sinasabi ni Wang Bro sa kanyang tabi. Ang narinig lang niya ay ang pag-anunsyo ni Amara ng kanyang pangalan, kaya naisip niyang naayos na ang lahat. Magpapasalamat na sana siya kay Wang Bro nang ibinaba niya ang tawag. Hindi na masyadong inisip ni Teofisto, inakala niyang abala siya, at umalis na siya matapos asikasuhin ang problema. Kinausap ka ni Wang Bro, di ba? Pwede ka nang umalis, Yam comrade, wag kang makisali sa negosyo ng iba sa susunod. Tatay. Nagpapanik si Raul habang hinihila niya si Teofisto. Maaaring hindi alam ni Teofisto kung sino si Amara, ngunit natural lang na alam ni Raul. Isa siyang bastos na leader ng gangster sa Northern District, kung hindi man lang niya kilala ang kapitan ng kriminal na pulis na pag-alitan talaga siya sa mapangahas na lecture ng kanyang ama na ibinabato niya kay Amara. Anong ginagawa mo? Tinitigan ni Teofisto ang kanyang anak, hindi nasisiyahan. Ano ba yan, ilabas mo na lang.
Tatay, siya si Captain Song, kapitan ng kriminal na pulis. Maingat na nagsalita si Raogang. Ano? Natigilan si Teofisto sa sandaling iyon. Siya. Siya ang kapitan ng kriminal na pulis. Pupunta ka o hindi? Hindi mo naman kailangan na tulungan kita, di ba? Inilabas ni Amara ang kanyang posas at pinandilatan si Teofisto. I'll go. Hindi maganda ang hitsura ni Teofisto, hindi niya akalain na asar talaga siya sa kapitan ng mga kriminal na pulis. Kung pipilitin pa rin niyang manatili, malamang ay magsisimula siyang maglabas ng baril. Hindi ako kasali, tama. Dumaan lang ako. Ayaw ni Raul na bisitahin ang istasyon ng pulis. Kailangan mong sumama. Illegal kang nagmamaneho ng walang plate, modified na motorsiklo, at pinaghihinalaan kitang may pinag-ugnay na kriminal na aktibidad. Hindi binigyan ni Amara ng pagkakataon si Raul na magpaliwanag. Alam ko kung sino ka, hindi ka makakaalis dito. Maaari mong subukang tumakbo, ngunit hindi ako tatakbo, haha. Tutulong ako sa investigasyon. Mapait na ngumiti si Raul, ang kanyang mukha ay trahedya. Salamat, Miss Braindead. Talagang lubos na nagpapasalamat si Terence sa pag-alis ni Amara sa gulo na ito. Sinabi sa kanya ni Raul kung sino talaga ang Teofisto na ito, at sa madaling paraan na alagaan sila, mas mabilis na inalagaan ni Amara ang mga bagay-bagay, kaya nalaman ni Terence ang kanyang sarili na nagustuhan siya. Hindi. Darating ka rin. Sumabog si Amara. Kung gusto ng lalaki na tawagin siyang Miss Braindead, hindi ba siya makakapagpasya na gawin iyon ng pribado? Calling her that in front of so many people, how could she just walk away from that? Umabot sa kanya ang pagkadismaya at nagpasya siyang ibahagi ang ilan doon kay Terence. Ako din. Itinuro ni Terence ang kanyang ilong, hindi makapagsalita. May sasabihin sana siya nang magsalita si Josephine. Saglit lang. Kailangan nating makipagtulungan sa investigasyon, tungkulin din nating sibilyan. Si Josephine ay isang mabuting babae at hindi tumanggi sa pagpunta sa istasyon ng pulisya para sa isang bagay na tulad nito. At hindi rin natin kasalanan sa kanila ito, kaya ayos lang kung aayusin natin ang mga bagay-bagay sa pulis. Sige. Tumango si Terence, ngumiti ng mapait. Siguradong mabuting babae si Josephine. Talagang binabalak niyang huwag pansinin si Amara at magmaneho, hindi niya akalain na dadalhin siya nito para ibalik sa istasyon. Fu! Nakahinga ng maluwag si Amara na sabi niya iyon dahil hinahayaan niya itong pumasok sa kanyang ulo at hindi niya naisip ang mga kahihinatnan. Nagsisi siya kaagad pagkatapos ng mga salitang lumabas sa bibig niya, kailan pa nag-abala si Terence na igalang siya. Ang pagbibigay niya ng utos na ganyan ay magdudulot lamang ng kahihiyan sa kanyang sarili. Kung tumalikod lang si Terence at umalis, mas malala pa ang posisyon niya sa harap ng Teofisto at Raul, mas masahol pa kaysa sa tawaging pampubliko na Miss Braindead. Ngayong nagsalita na si Josephine at nag-alok na pumunta sa istasyon ng pulisya, hindi maiwasan ni Amara ang pasasalamat para sa kanya sa loob ng kanyang ginhawa, ngunit nabagabag din siya sa kahalagahan na ibinigay ni Terence sa mga salita ni Josephine, kasama ng kung paano niya siya pinapahalagahan. Hindi naman siya mas masama kay Josephine, di ba? Siya ay may hitsura, katulad ng kay Josephine, at isang katawan na maraming beses na mas mainit at mas curvy kaysa kay Josephine. Ano ang mali nitong Terence, bulag ba siya? Bakit ang harsh niya sa kanya? Lalong naiinis si Amara sa pangalawa. Paano naging malumanay ang pakikitungo ni Terence kay Josephine at palaging binibigyan siya ng labis na kalokohan? Ganun lang ba siya kairita sa kanya? Kinailangan pa niyang tawagin ang sarili na Miss Braindead para lang bigyan siya ng pabor. Sumunod kayo sa akin sa sarili ninyong mga sasakyan. Sumakay si Amara sa kanyang police car at nag-flash sa kanyang mga sirena, dumiretso sa istasyon ng pulis kasama ang lahat sa likod niya. Hindi sigurado si Teofisto kung ano ang relasyon ni Terence kay Amara, ngunit ang pagtawag sa kanya ni Terence na Miss Braindead ay nagdulot lamang ng saya sa kanya. Malapit na siyang maaliw ng husto sa mga mangyayari, malamang na mapalitan si Terence sa kanyang lugar mamaya. Ngunit si Teofisto ay hindi basta-basta papabayaan si Terence ng ganoon, kadali tinawagan niya ang telepono ng kanyang nakababatang anak na si Rowan habang papunta sa istasyon. Hi, Rowan. Nasa school pa.
Laging nais ni Teofisto na si Rowan ay maayos na nag-aaral sa paaralan, na pinipigilan siyang makilahok sa mga bagay tulad ng pakikipag-away, ngunit ito ay ibang kaso. Masyado lang siyang asar. Ang kanyang panganay na anak ay walang bola at hindi man lang nakapagturo ng leksyon sa sinuman. Ngunit iba ang nakababatang anak siya ay isang taong may katapangan, isang ganid na karakter. Gusto niyang mag-aral siya, ngunit hindi ibig sabihin noon ay hindi niya alam kung anong uri ng tao si Rowan. Dad, nasa school pa ako, nag-aaral, katatapos lang makipagpulong ni Rowan kay Trixie nang tawagin siya ng kanyang ama. Hindi naman niya tinitingnan kung nag-aaral ba siya. Sinubukan niyang pagtakpan ng paliwanag. Sige, putulin mo na ang kalokohan. Saway ni Teofisto. Sa tingin mo hindi ko alam kung ano ka. Narito ang isang misyon, pumunta sa villa ng iyong tiyo yan sa Northern District at sabihin sa kanya na harangan ng isang tao sa mga pintuan ng istasyon ng pulisya. Ipapadala ko sa iyo ang mga detalye ng tao sa ibang pagkakataon. Ako. Kumurap-kurap si Rowan, hindi niya inaasahan ang isang misyon na magmumula sa kanyang ama. Hindi ba ang kapatid niya ang kadalasang binibigyan ng mga misyon na ito? Ang kanyang ama ay nagbibigay sa kanya ng isang malaking misyon, masyadong, na sinasabi sa kanya na pumunta sa uncle yan sa kanyang unang pagkakataon. Ni hindi niya binigyan ng ganitong klaseng pagtrato ang kapatid niya. Si uncle yan ay isang Golden Class Master. Ang pag-iisip pa lang na maglabas ng Golden Class Master ay nanginig na siya. 420. Oo, pupunta ka. Galit na galit si Teofisto, hindi niya hihilingin kay Rowan na gawin ang gawaing iyon kung wala siya sa kanyang kumukulo. Lalo siyang naasar pagkatapos niyang malaman na si Terence ang mismong taong nagpalaya sa kanya sa silid ng ospital noong araw na iyon. Kailangan niyang ipakita sa kanya kung ano siya ngayon. Sige, aalis ako kaagad. Mabilis na tumango si Rowan, iniisip na mabuti kung madala niya si Tio yan para alagaan si Terence. Si Terence ay mababawasan mula sa isang malupit sa isang laruan kapag si uncle yan ay nakipag-usap sa kanya. Natural, hindi alam ni Rowan na ang may kapansanan at nakakulong na si Henry Bro ay isang Golden Class Master din. Iba ang mentality niya kung alam niya. Ang nasa sabik na tono ni Rowan ay nagbuntong hininga mula kay Teofisto nang ibinaba niya ang telepono. Ang kanyang nakababatang anak ay walang awa, kaya nagsagawa ba siya ng maling diskarte? Dapat ba niyang pinag-aral ang kanyang panganay na anak at ang bunso niya sa mga gangster streets? Talagang magandang ruta iyon, ngunit ngayong nagkamali siya kailangan niyang subukan at sulitin ito. Hindi karaniwang gumagamit ng cellphone si Tio yan, hindi rin gumagamit ng telepono sa loob ng bahay. Si Randy yan ay isang master na nakahiwalay sa mundo. Hindi na kailangan ni Teofisto si Rowan na pumunta sa kanya ng personal kung hindi iyon ang kaso. Ngunit ayos lang iyon ni Teofisto. Ang mga master, pagkatapos ng lahat, ay kailangang maging iba sa mga normal na tao sa ilang mga lugar. Natural lang para sa isang Golden Class Master tulad ni Uncle yan na maging iba sa lahat. At pinag-isipang mabuti rin ang mga pagsasaalang-alang ni Uncle yan. Siya ay isang takas, kaya ang pagiging ermitanyo ay isang magandang pagpipilian. Baka may taong interesado sa kanya na nakahanap sa kanya. Mabilis na tumakbo palabas ng paaralan si Rowan at huminto ng taxi bago tumungo sa villa sa Northern District. Alam ni Uncle yan kung sino si Rowan. Hindi na siya nagtanong ng maraming tanong matapos marinig na ito ay tagubilin mula kay Teofisto. Nagsuot siya ng low cap at nagmamadaling lumabas kasama si Rowan. Si Tio yan ay isang ginintoang master ng klase na naglalakad sa linya ng parehong lipunan at mga sekta. Palagi siyang nagsasagawa ng pagnanakaw para sa kanyang sekta na tumatanggap ng kabayaran para dito kapag nahuli siya isang araw na ginawa siyang takas. Sa kabutihang palad para sa kanya, iniligtas siya ni Teofisto noong araw na iyon. Nangako siyang nagawa ng 3 pabor kay Teofisto na mananatili sa Starfield bilang isang resulta. Nakagawa na siya ng 2 pabor para kay Teofisto at ngayon ang pangwakas. Makakaalis na siya pagkatapos at ipagpatuloy ang kanyang buhay ng pagnanakaw. Isang bipang tumunog mula sa telepono ni Rowan. Ito ay isang text mula kay Teofisto na nagdetalye sa kanya ng isang plaka at ang modelo ng isang van. Ipinasa ni Rowan ang impormasyon kay Tio yan at ang dalawa ay nakatayo sa isang kalsada na kailangang sakyan ng mga sasakyan upang makarating sa istasyon ng pulisya.
Pagkarating sa istasyon ng pulis, walang ginawa si Amara para guluhin si Terence. Marahil alam niya na maaaring umalis si Terence na pumunta siya dito sa unang lugar dahil kay Josephine. Kaya't ipinasulat niya sa kanya ang isang ebidensya by deposition at hayaang umalis sina Terence at Josephine. Ang ganda talaga ni Amara sis, bakit palagi mo siyang tinatawag na? Hindi maintindihan ni Josephine kung bakit patuloy na tinatawag ni Terence si Amara na Miss Braindead, hindi ba siya masyadong matapang? Tinatawag si Amara na Miss Braindead. Ang kakaibang bahagi ay kung paano hindi sumagot si Amara laban doon sa kabila ng galit tungkol dito. Masyado siyang nahihirapan at palagi siyang humihingi ng tulong sa akin. Nagkibit balikat si Lini, ayaw niyang maglaan ng masyadong maraming oras sa paksa. 2 beses na tumalo ng Jade at nagbago ang ekspresyon ni Terence habang pinabagal niya ang sasakyan. Nasa panganib tayo. Panganib. Natigilan si Josephine, magtatanong na sana siya nang may lumitaw na figure sa harap nila na nakatayo medyo malayo sa kotse ni Terence. Maagang yugto ng Golden Class. Nag-react ang puso ni Terence at sinabi sa kanya kung anong level ang kalaban, ngunit hindi niya alam kung ano ang ginagawa ng Golden Class Master na ito dito. Sa nakikita niya, dumating ang lalaki para sa kanya, ngunit sino ang nagpadala sa kanya? Goldie. Malamang na imposible na walan siya ng 2 early phase Golden Class Masters kay Terence, kaya bakit siya magpadala ng isa pa sa kanyang kamatayan? Hindi inakala ni Terence na magiging ganoon siya katanga. Fabian Song. Hindi rin malamang pagkatapos niyang ipadala si Henry sa bilangguan. Gaston Jean. Iyon lang ang posibilidad na nakita ni Terence na kapanipaniwala, ngunit sa susunod na pagkakataon ay nakita ni Terence na labis niyang ikinagulat na ang kanyang hula ay mali. Para sa taong tumalon pagkatapos nitong Golden Class Master ay hindi si Gaston, ito ay si Rowan. Natigilan si Rowan nang makita sina Josephine at Terence sa kotse, sumabog siya sa tuwa sa susunod na sandali. Alam niya kung ano ang hitsura ng van ni Terence, ngunit hindi niya matandaan ang plaka, ngunit nahadjep ng matatalas na mata ni Uncle Yan ang paparating na van ni Terence, agad siyang tumalon palabas, at ngayon ay naunawaan ni Rowan na ang taong pinahinto ng kanyang ama ay walang iba kundi si Terence. Pumutok ang mundo ni Rowan habang nanginginig ang kanyang katawan sa excitement at emosyon. Sa sandaling iyon, lahat ng alalahanin at problema niya sa kung paano niya haharapin si Terence ay sumangga, ang imposible niyang pangarap na matulungan siya ni Uncle Yan. Hahaha, Terence. Ikaw ba? Nagsimulang tumawa si Rowan. Hindi mo akalain na magiging ganito, oo. Hindi mo akalain na mangyayari ito sa iyo balang araw, di ba, Terence? Buong araw akong kumukuha ng tae mula sa iyo, at ngayon papatayin kita. Fucking shit, kunin mo ang Josephine ko, di ba? Sino ka ba sa tingin mo? Mananatili si Josephine ngayon, ngunit hindi ka. Tinitigan ni Terence si Rowan, natigilan. Gaano kaya kawalang muwang ang lalaki? Akala ba niya hindi siya magagapi na magdala ng Golden Class Early Phase Master? Maaaring labanan ni Terence ang mga late phase, pabayaan ang isang early phase master. Matapos makumplito ang unang yugto ng kanyang Art of Dragon Mastery, ang lakas ni Terence ay nakipagagawa na ngayon sa isang Golden Class late phase. Maaari pa nga niyang labanan ito sa isang early phase Mystic Class. Napakaraming retard pill ka na, hindi ba? Tiningnan ni Terence si Rowan na para bang siya ay may kapansanan. Ang mga retard ay hindi ba ito retarded, di ba? Hindi ka normal na retard, katawa-tawa ka. Ikaw ay 10,000 beses na mas retarded kaysa kay Miss Braindead. Ang direktang pagsasali ng palayaw na iyon ay retardless. Parang superhero. Haha. Josephine, natural, alam kong sino ang tinutukoy ni Miss Braindead, Terence. Ang pag-alala niya sa sandaling ito ay nagpasimula siyang tumawa, isang makajos na tanawin at napakaganda para sa mga mata ni Rowan. Mas pinatindi nito ang kanyang pagnanais na angkinin siya bilang kanya, isang bagay na tulad nito ay ganap na nasayang kay Terence. Miss Braindead. Hindi alam ni Rowan kung sino itong Miss Braindead, ngunit hindi maganda ang sinasabi ni Terence. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin bilang tugon. Walang silbi, Terence, kahit ano pa ang sabihin mo ngayon.
Dahil hindi mo pa rin naiintindihan ang sitwasyon mo, huwag mo akong sisihin sa gagawin ko. Tyrion, tapusin mo na siya. Iwanan mo na ang babae para sa akin. Gumagawa si Rowan ng hindi autorisadong pagbabago sa utos na ibinigay. Gusto lang ni Theophisto na turuan ni Uncle Ian ng leksyon si Terence, ngunit kailangan na niya itong tapusin ng biglaan. Isang smack ang tumunog habang sinampal ni Terence si Rowan sa buong mukha. Sabi ko naman sa'yo, diba? Itigil mo na ang pag-iisip tungkol kay Josephine. May amnesia ka ba o bingi ka? Hindi inaasahan ni Rowan ang antas ng kabangisan ni Terence sa pagsampal sa kanya sa harap mismo ni Uncle Ian. Nagsimula siyang humagulgol sa sakit. Tito Ian, bilasan mo. Tapusin mo na siya. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.